ICI mga boss, ayan, pinabubuwag na. Mayroon nag-file sa Supreme Court ng petition para buwagin ang ICI na ginawa ni Pangulong BBM. Yan dahil hindi umano effective para dun sa pag-iimbestiga dun sa mga flood control project. Ayan, bago lahat mga boss, paki-like, share, and subscribe naman sa ating channel. Ayan, panoorin natin mga boss ang balita. Hindi pasado para sa isang guro na si Barry Tayam ang itinatakbo ng investigasyon at kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Para sa kanya, labag sa saligang batas ang pagkakabuo ni Pangulong Bongbong Marcos ng naturang komisyon. Kaya naman, umapela siya sa Korte Suprema na ideklara itong unconstitutional at tuluyang buwagin. Alamin ang detalye sa report ni Margot Gonzalez. Magdadalawang buwan nang tumatakbo ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control anomaly. Pero para sa isang concerned citizen at high school teacher na si John Barry Tayam, panahon na umano para buwagin ito. Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, kinwestiyon ni Tayam ang legalidad ng ICI na binuo sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo. Git niya, kahalintulad ito ng Philippine Truth Commission na itinatag din sa pamamagitan ng EO at idineklarang unconstitutional noong 2010. Dagdag pa niya, walang legal standing ang pagkakabuo ng naturang EO, lalo pat may issue rin sa legalidad ng 2025 national budget ng ehekutibo. Kapag gagawa ka ng bagong komisyon o ng bagong agency sa gobyerno, magtatalaga ka ng bagong budget. So yung GAA natin, yung GAA 2025 natin, pending pa rin naman sa Supreme Court eh. So ginalaw nila, gumawa na sila ulit ng agency. Ginalaw nila yung pera ng 2025 na hindi pa tapos yung desisyon ng Korte Suprema doon. Bukod dito, hindi rin kumbinsido si Tayam sa paraan ng sinasagawang investigasyon ng ICI at sa kawalan nito ng contempt power. Anya, mas mainam na magkaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na may mas matibay na kapangyarihan para imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Kita natin, kahit yung ICI mismo, nung nagsabi na sila kay Saldico, hindi siya sumipot. Tapos sabi niya, tatanungin pa nila yung Korte kung ano yung pwedeng gawin dito or kung meron ba sila magiging contempt order or laban kay Saldico. Kung paboran man ako ng Korte Suprema, naniniwala ako meron namang pending na bill para bumuo ng bagong Independent Commission, yung IPC or Independent People's Commission na mas may power, na may, I could say, may contempt power o may ngipin pagdating sa pagpapatawag o pag-iimbestiga na may makailaman dito sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bumuo o magtalaga ng mga special courts na tututok sa pagdinig at pagresolba ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian sa mga infrastructure projects. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Strategic Plan for Judicial Innovations o SPJI na layuning paigtingin ang transparency, efficiency at accountability sa judiciary mula sa mga trial courts, Court of Appeals sa Nigan Bayan, Court of Tax Appeals hanggang sa Supreme Court. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahan, Mark Gonzalez. Ano mga boss, wala naman talagang power. Yun kasi ang sinasabi na dapat talaga dyan. Kasi billion naman yung mga ninakaw nila. Dapat yung mag-handle niyan yung may power kagaya ng Senado sa Blue Ribbon Committee, di ba mga boss? At least doon talagang nasisindak nila yung mga witness o yung mga involved dyan sa flood control scandal. Dapat talaga dyan mga boss, merong ngipin kasi pag wala, ano mangyayari mga boss? Tatawanan lang kayo ng mga kawatan dyan na billion pa yung ninakaw sa kaban ng bayan. Yun kasi yung problema dyan mga boss. Kaya kagaya ng sinasabi ko na dapat talaga merong ngipin yung batas at ipatupad yung i-implement yung parusa. Ayan, ang problema talaga dyan mga boss hanggang ngayon, yung mga mastermind, yan, palabas-labas lang ng bansa, pagala-gala lang. Diba? Parang nakakaloko sa mga Pilipino na ginaganito nila mga boss. Kailan kayo magigising mga boss? O sa totoo lang, dapat magising na tayo mga boss kasi
palubog na yung Pilipinas dahil sa mga isyu ng korupsyon. Pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Biruin mo yan mga boss. Hindi madali. Yung mga OFW natin dyan talagang nahihiya din sila sa nangyari sa ating bansa kasi lahat na buong mundo nakakaalam na kung anong mga nangyayari sa Pilipinas. So talagang dapat itong mga sangkot o involved dito mapanagot. Dapat walang walang palakasan o walang kahit ma-administrasyon ka man o kung mga kalaban ka man sa politika. Walang dapat ipatupad yung batas mga boss, yun talaga yung dapat dyan. So kasi pagka pabayaan lang yan mga boss, wala na magsilayasan na yung mga involved dyan. No? Kita mo ni Saldico nakalabas ng ibang bansa na nangyari. Wala na, hindi na bubalik. Ayun yung mga sinasabi natin mga boss na talagang gaya ng mga haka-haka o mga chismis na talagang sinadya daw talaga yung si Saldico na palayasin o paalisin dito sa Pilipinas kasi talagang mainit na yung mga tao sa kanya. So ngayon, paano tanong dyan? Hindi naman seryoso actually talaga yung gobyerno natin sa pagpapabalik kay Saldico dito sa Pinas. Kasi kung tutusin lang, kung talagang gamitan nila ng power, walang magawa si Saldico. Yan, kundi humarap. Kaya lang ang problema dyan mga boss, kakampi ang administrasyon. Ano na mangyayari ngayon mga boss? Parang pinagtatawan lang yung sambayan ng Pilipino. Dahil ang biktima dito mga boss, lahat tayo ang biktima dito. Mga Pilipino. Ay nako talaga, paano kaya yung bansa natin, paano kaya makaahon pag ganito yung sistema ng pamamalakad sa ating gobyerno. Mukhang napakahirap ayan para sa susunod na mamumuno, yan sa susunod na maging presidente ng Pilipinas kung sino man. Talagang nabaon, ultimo sa currency mga boss, sa piso talagang laglag. Biruin mo yan. Yan yung epekto ng korupsyon sa ating bansa mga boss. Ayan, dapat tayo mga Pilipino ay makialam pagdating sa mga ganitong issue mga boss kasi talagang lahat apektado dito. Kayo, ano masasabi nyo mga boss? Ayan, please comment down below at please like, share, and subscribe na rin mga boss sa ating channel. At ang Diyos na bahala mga boss. Ayan, ang nangyayari dito sa bansa natin. So, wag nating pabayaan, tayo ay magtulong-tulong mga boss. Wag tayo pumayag na ganito ang mangyayari sa bansa natin mga boss. Ayan mga boss, maraming salamat. Ayan, hanggang sa muli.